Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Nagdidilim ang paningin na parang turong sinusugod ko siya at inundayan ng malakas na suntok. Pumalakda siya sa sahig. Hindi pa siya nakakabangon nang hablutin ko siya sa kanyang kuwelyo at hinilapat tayo sabay suntok sa kanyang sikmura. Napaubo naman siya sabay sapu sa kanyang sikmura. Nanlilisik ang mga mata at nagtatagis ang bagang na kiniwilyuhan ko siya at halos ibalibag sa pader. Napaigik siya nang tumama ang kanyang likod sa pader. Duguan na rin ang kanyang bibig pero ni katiting na awa ay wala akong maramdaman sa kanya. Ang kapal ng apog mong magpakita pa dito pagkatapos ng ginawa ng walang hiya mong ina. Nangangalaiting sabi ko. Gusto ko lang makita si Alondra. Inuubo-ubo pang sabi niya. Si Alondra? Ang asawa ko? Hayun, muntik nang mag-agaw buhay dahil sa kriminal mong ina. Gigil na asik ko sa kanya. At mas idiniin pa siya sa pader. Halos umangat na siya dahil sa higpit ng pagkakahawak ko sa kanyang kuwelyo. Pakiusap. Gusto kong makita si Alondra. Wala kang karapatang makiusap at mas lalong wala kang karapatang makita ang asawa ko. Pasigaw na sabi ko, sabay unday ng suntok sa kanyang mukha. Sumandlak siya sa isang sasakyan at tumunog ito. Dumating naman ang mga security guard ng hospital at nilapitan kami. Pero bago pa sila tuluyang makalapit ay tinadyakan ko muna siya ng 2 beses. Nakaharang na ang mga braso niya sa katawan at namimilipit na. Akmang tatadyakan ko siya ulit na may mga brasong pumigil sa akin. Randal, maghunos dili ka. Pumipigil din sa braso ko si Ninong nakadarating lang. Baka mapatay mo siya. Talagang mapapatay ko siya. Kabayaran sa ginawa ng ina niya para kay Alondra. Galit na sikmat ko habang mapipikat ang hiningang pinapakawalan sa galit. Hindi niya kasalanan ang ginawa ng ina niya, kaya pabayaan mo na siya. Wika ni Ninong at sininyasan ang isang tauhan na tulungan tumayo ang dating kasintahan ng asawa ko. Parang gusto kong magmura. Pumiksi naman ako sa pumipigil sa braso ko at salubong ang kilay na nilingon ito. Ito pala ang nagmaneho ng sasakyan ni Ninong nung gabing sinugod namin sa hospital si Alondra at si Inay. Tinanguan lang niya ako at tahimik niya namulsa. Tinanguan ko rin siya. Parang awa niyo na. Gusto kong makita si Alondra. Inihit pa ng ubo na sabi nito. Sapo-sapo pa rin ang nasakta ng sikmura. Nagpagting naman ang tenga ko sa sinabi niya. Akmang susugurin ko siyang muli nang harangan ako ni Ninong at binigyan ng nagbababalang tingin. Ang mabuti pa, umuwi ka na iho. Sambit ni Ninong sa kanya. Pero, sige na, huwag ka na magpumilit. Final na sabi ni Ninong sa kanya. May dumating naman na pulis at pina-assist siya ni Ninong dito. Diretso muna siya sa emergency room para malapatan ng lunas. Bumuntong hininga naman na bumaling sa akin si Ninong. Ilang sandali siyang hindi nagsalita at nakatingin lang sa akin. Kumusta na ang asawa mo? Humugot ako ng malalim na hininga. Nagising na ho siya kanina. Mabuti naman kung ganun. Wala pa hubang balita kay Don Alvin? Tanong ko sa kanya. Nakaalis na siya ng lalawigan pero nakipag-ugnayan na kami sa mga katabing lalawigan at nagbaba na ng kautusan ang korte para dakpin siya. Kaya kahit saan siya magpunta ay aarestuhin siya. Huwag kang mag-alala iho. Mahuhuli din natin siya. Napatiimbagang ako. Hanggat hindi siya nahuhuli, hindi ako makakampante. Humugot ako ng malalim na hininga para pakalmahin ang bumabangon na namang galit sa dibdib ko. Siya nga pala si Jess. Siya si Jess Natividad, ang bagong bodyguard ko. Dati siyang sundalo. Jess, si Randal. Randal Hidalgo, inaanak ko at apo ni Senyor Romano na may-ari ng Hacienda Hidalgo. Pagpapakilala ni Ninong sa aming dalawa,
ng lalaking pumigil sa akin kanina. Nagtanguan kaming dalawa at nagdaupang palad. Pagmulat ko ng mata ay puting kisame ang aking nakita. Pinikit-pikit ko ang mga mata dahil medyo nag-uula pa. Sumusuot pa sa ilong ko ang amoy ng alkohol at gamot. Bumukas ang pintuan at pumasok ang nakangiting mukha ng asawa ko. "Gising ka na pala." Lumapit siya sa akin at hinalikan ako sa noo bago umupo sa gilid ko. Kinuha niya pa ang kamay ko at kinulong sa malalaking kamay niya. Nginitian ko naman siya. "Nagugutom ka na ba?" Malambing na tanong niya. Tumango naman ako dahil medyo nakakaramdam na rin ako ng gutom. Tumayo naman siya at inilalayan akong umupo. Itinaas pa niya ang ulo ng bahagi ng kama ko. "Sila inay, wala pa ba?" Tanong ko. "Paparating na lang sila ni itay." Nakangiting sabi niya at aligaga namang hinanda ang kakainin ko. Nakangiting pinagmamasdan ko siya sa kanyang mga ginagawa. Seryosong seryoso siya sa pagsasali ng kanin sa plato. Pang-apat na araw ko na dito sa hospital at bumubuti na naman kahit papaano ang lagay ko. Salamat sa gwapo at butuhin kong personal nurse. Hindi siya umalis sa tabi ko. Kung umalis man siguro ay saglit lang para magpalit ng damit. Pagtulog ko ay siya ang huli kong makikita at pagising ko naman ay siya din ang una kong makikita. Wala siyang reklamo. Kahit sa sofa lang siya natutulog o kahit nakayukyuk lang siya sa gilid ko habang hawak ang kamay ko. Sila inay at itay naman ay palagian ding dumadalaw sa akin pero hindi sila pwedeng magdamagan dahil parehas silang nagpapagaling pa ng sugat. Doon na rin muna sila sa mansyon nanunuluyan habang hindi pa naaayos ang bahay namin at hindi pa nahuhuli si Don Alvin. Si Ma'am Luisa naman ay nakapiit na sa kulungan. Akala ko ay katapusan ko na nang tamaan ako ng bala. Mabuti na lang at mabait ang Diyos. Hindi niya ako pinabayaan, pati na rin ang buong pamilya ko. Labis din ang pag-alala ko nang malaman kong may sugat din si inay dahil nadaplisan ng bala. Napabuntong hininga ako. Sana ay matapos na ang gulong ito. Gusto ko ng tahimik na buhay. "Ayos ka lang?" Nag-aalalang tanong ni Randall sa akin. May hawak siyang tray na may lamang pagkain. Ngumiti naman ako at tumango. Nilapag niya ang tray sa hita ko. Inilalayan naman niya ako sa pagkain dahil isang kamay lang ang gamit ko. Hindi ko pa kasi maigalaw ang kaliwang braso ko dahil sumasakit ang sugat ko kapag naigagalaw ko ito. "Kumain ka na ba?" Tanong ko sa kanya habang ngumunguya. Umiling naman siya. Napanguso naman ako. "Kumain ka na rin." Ngumiti naman siya. "Oo na po." Magkasalo na nga kaming kumakain sa isang plato. Parang kinikiliti ang puso ko sa isang plato at isang kutsara lang ang gamit namin. Pagkatapos namin kumain ay dumating na sila itay at inay na may dalang mga prutas at damit na pamalit ko. Lumabas naman sandali si Randall para kausapin ang aking doktor. "Kumusta naman ho ang braso niyo, Nay? Baka magdugo yan kung galaw kayo ng galaw." Sabi ko kay inay habang pinupunasan niya ng basang bempo ang mga braso ko. "Ayos naman ang braso ko, anak. Hindi naman malalim ang sugat at saka gusto kong alagaan ka. Wala ako sa tabi mo nung inuoperahan ka. Alam mo bang labis-labis ako nag-aalala noon? Nakatulugan ko na ang pagdarasal sana maligtas ka." Madamdaming sabi niya at hinaplos pa ang pisngi ko. Ngumiti ako sa kanya at hinawakan ang kamay niyang nasa pisngi ko at bahagyang humilig. "Okay na po ako, Nay. Huwag na po kayo mag-alala." "Naku, halos hindi nga iyan makatulog ang inay mo sa kakaisip sa'yo. Ako naman ay kampante dahil nasa tabi mo naman si Randall. Alam ko kasing hindi kanya pababayaan." May pagmamalaki sa boses na singit naman ni itay habang nagbabalat ng pungkan. Totoo naman ang sinabi niya. Pakiramdam ko ay ligtas ako basta nasa tabi ko lang si Randall. Hindi ko makakalimutan kung paano niya ako protektahan noong paulanan ng bala ang bahay namin. "Kumusta naman ho sa mansyon?" "Ayos naman kami ng itay mo, anak. Medyo namamahay lang. Ito ngang itay mong parang kitikiti sa likod matulog.
Hindi sanay sa malambot na kama. Ide-aircon na ang kwarto. Natatawang sabi ni inay. Napasimangot naman si Itay at lumapit sa amin sabay subo sa akin ng isang pirasong pungkan. Hindi ko naman mapigilang tumawa habang ngumunguya. Ikaw naman Maria, pinapahiya mo ako sa anak natin. Iba ka isipin yan ignorante ako. Sana lang ako sa matigas na papag at electric fan. Paliwanag pa ni Itay. Inakutan lang siya ng inay ng mata. Nagdadahilan ka pa eh. Ikaw talaga Maria. O ito, kumain ka na lang nitong orange. Sabay subo ni Itay ng isang pirasong pungkan sa bibig ni inay. Sinamaan naman siya ni inay ng tingin at pinalo siya sa braso. Tumawa lang siya at nakitawan na rin ako. Baka gusto mong dumugo yung sugat mo sa dibdib ha, Armando? Pagbabanta ni inay sa kanya. Itinikom naman ni Itay ang kanyang bibig. Ako naman ay hindi napigil na tumawa. Ito naman hindi na mabiro. Hirit pa ni Itay. Sinamaan muli ng tingin ni inay. Ito na nga titigil na. O heto anak, kain ka ng kain itong orange. Binalingan naman ako ni Itay at muling sinubuan ng orange. Pangit ka kabanding ng inay mo. Pabulong niyang sabi sa akin. Impit naman akong tumawa. May sinasabi ka ba Armando? Wala, sagot naman ni Itay. Aray! Napaigig ako nang sumakit ang balikat ko nang itaas ko ang kaliwang braso para maisuot ang sleeve ng dress. Careful! Agad naman akong dinaluhan ni Randal at tinulungang maipasok ang braso ko sa sleeve. Nang magtagumpay na naipasok ang braso ko, ay napabuntong hininga naman siya. Dapat pala yung detalye na lang sa balikat mo yung dress na isusuot mo para hindi mapuwersa ang balikat mo. Aniya na para bang problemadong. Ayos na to, nabigla ko lang igalaw yung braso ko kaya sumasakit yung balikat ko. Sabi ko naman sa kanya. Ngayong araw kasi ang labas ko sa hospital. Hinihintay lang namin na ma-discharge ang papers ko bago umuwi. Masuyo niya akong hinapit sa baywang at nilapat ang labis sa noo ko. Napahawak naman ako sa balikat niya at napapikit. Hinalik-halikan niya ako sa buhok at hinaplos-haplos. Dumilat ako at tumingala sa kanya. Bakit? May problema ba? Umiiling naman siya at ngumiti. Masaya lang ako dahil makakauwi ka na. Ngumisi naman ako. Naiinip ka na dito sa ospital, no? Tumawa naman siya. Hindi sa ganun, wifey. Masaya ako na makakauwi ka na kasi ligtas ka na. Hindi kasi ako mapanatag kapag nandito ka sa ospital. Aha, akala ko naiinip ka na eh. Hindi ako maiinip sa isang lugar basta ikaw ang kasama ko. Aniya sabay halik sa tungki ng ilong ko. Napahagikik naman ako. Ang cheesy naman ang hobby ko. Kumagat-labi naman siya. I like it when you call me hubby baby. Anas niya sabay siil na masuyong halik sa labi ko. Pumikit naman ako at tinugon ang kanyang halik. Ay sorry po. Agad ko siyang naitulak na may magsalita. Ang nurse pala na hindi makatingin sa amin at may hawak na papel. Namula naman ang pisngi ko at sumupsub sa dibdib niya. Narinig ko pa ang pagtawa niya. Hinampas ko siya sa dibdib. Sir, heto na po ang discharge papers po ni Mrs. Hidalgo. Sabi ng nurse sabay abot ng papel. Kinuha naman ito ni Randal at tumango-tango. Thanks miss, nakangiting sabi niya sa nurse. Tumango naman ang nurse na namumula pa ang pisngi at lumabas na. Napasimangot naman ako. Oh, bakit nakasimangot ka? Bumaba ang nguso ko. Siguro crush ka nung nurse no? Kumunot naman ang noo niya. Sino naman may sabi? Natatawang tanong niya. Wala. Kasi namumula siya kanina. Nang hahaba ang ngusong sabi ko. Tumawa na siya at muli akong hinapit sa baywang. Uy, nagsiselos ang misis ko. Nag-init naman ang pisngi ko at lalong nang haba ang nguso ko. Natatawang niyakap niya ako at hinalikan sa ulo. Nagkaroon ng kaunting salo-salo pagdating namin sa mansyon. Todo alalay pa sila sa akin at hindi ako pinakikilos. Nasa mansyon din si Mayor, kasama ang bago niyang bodyguards. Pagkatapos ng kainan ay nagtipon-tipon pa kami sa library ni Lolo para pag-usapan ang kaso laban kay Don Alvin at kay Ma'am Luisa. Nandoon pa rin ang pangamba ko
At alam kong ganoon din sila itay at inay. Hindi naman maiwasang makaramdam ng pag-alala sa pamilya ng mga krisologo, lalo na at nakakulong ngayon si Ma'am Luisa. Alam kong matinding kahihiyan ang nararanasan nila. Dumagdag pa ang mga kumakalat na balitang kabit ni Ma'am Luisa, si Don Alvin. Kung gaano man katotoo ang balita na yon, ay walang nakakaalam. Hanggat hindi pa nahuhuli si Alvin, ay mananatili muna kayo dito, Maria, dito sa mansyon. Hindi natin alam ang maaaring mangyari sa susunod, wika ni Lolo Romano sa mga magulang ko. Tumango si Itay at bumuntong hininga naman si Inay. Ipapaayos ko na rin ho ang bahay niyo, Itay, para kapag okay na ho ang lahat, ay pwede na kayong bumalik doon, wika naman ni Randal. Salamat, iho. Malaking abala na nga itong idinudulot namin mag-asawa sa inyo, wika ni Itay na may nahihiyang ngiti sa mga labi. Ano ka ba naman, Armando? Anong abala? Walang naaabala basta tungkol sa pamilya. Isang pamilya na tayo dito, sambit naman ni Lolo Romano. Salamat ho, Senyor Romano. Napakabuti niyo ho talaga sa aming pamilya, sabi naman ni Inay at nahihiyaring ngumiti. Kung wala yun, Maria, kahit noon pa man ay hindi na kayo iba sa akin ni Armando. Para ko na rin kayo mga anak. Dapat nga papa na ang itawag niyo sa akin eh. Napasinghap naman sila Inay at Itay. Napakagatlabi naman ako. Nako, hindi naman ho yata namin magagawa yun, senyor. Ano na lang ho ang sasabihin ng mga anak niyo at ang ibang tao po sa amin? Baka isipin pa nila, oportunista kami. Bulalas naman ni Itay. Huwag niyo nang iisipin ang sasabihin ng ibang tao. Kahit ano ang buti ng isang tao, ay may masasabi at masasabi pa rin sila. Huwag mo na lang silang papansinin. At isa pa, sila Naomi at Cecil naman ay hindi na iba ang turing sa inyo. Halos sabay-sabay na kayong lumaki at parang magkakapatid na. Litanya pa ni Lolo Romano. Napahimas naman sa batok si Itay. Sige na, hindi ko na kayo pipilitin. Basta wag na kayong mahiya ni Maria sa akin. Kung kailangan nyo ng tulong, nandito lang kami ni Randal. Tumangutango naman si Randal at lumingon sa akin sabay ngiti. Humilig naman ako sa balikat niya. Pero mas masaya siguro kung may bata na dito sa mansyon, ano? Nakakamiss na din ang may tumatakbo na maiingay na bata. Ano na ang balita sa inyong dalawa? Wala pa ba? Kami naman ang binalingan ni Lolo Romano. Pati sila Inay at Itay ay sa amin din nakatingin. Nagiinit naman ang pisngi ko at bahagyang yumuko. Tumawa naman si Randal at inakbayan ako. Darating din ho tayo dyan, Lo. Kapag magaling na ho si Alondra, tatrabahuhin ho namin yan. Ang walang hiyang si Randal. Kinurot ko naman siya sa tagiliran. Napaigik siya na ikinatawa lang ng lahat na naroroon. Ako na dyan, Alondra. Naku, baka bumuka ang tahi mo. Natatarantang inagaw sa akin ni Manang Flor ang kutsilyo. Kaya ko naman humanang Flor. Sa kagusto kong ako ang gumagawa ng merienda po ni Randal. Nakangiting sabi ko. Ay sus, kalambing naman ng batang ere. Kaya pala, patay na patay sa'yo si senyorito eh. O siya, ako na lang ang maghihiwa nitong pipino. Ikaw na lang ang magdurog niyang itlog. Basta wag mo lang popersahin ang kaliwang braso mo. Baka bumuka yung tahi mo. Paalala niya sa akin. Oho, magilaw na sabi ko at inumpisa nangang durugin ang itlog sa isang mangkok. Wala si Inay sa kusina at nasa garden house ito para manduhan ang bagong hardinero. Si Itay naman ay kasama ni Randal sa sakahan dahil malapit na ang anihan. Wait lang, ma'am. Wala po dito si senyorito. Nauulinigan kong sabi ng bagong kasambahay na si Ate Mona. Pareho kaming natigilan ni Manang Flor at nagkatinginan. May bisita si senyorito? Tanong niya sa akin. Hindi ko ho alam. Sisilipin ko ho. Ani ko at binitawan ang ginagawa. Lumabas ako ng kusina at tumungo sa sala. Nakita ko si Ate Mona, kaharap ang babaeng hinding-hindi ko makakalimutan ang mukha. Bakit siya nandito? May kung anong sumundot sa puso ko. Ay, Alondra, nandiyan ka pala. Hinahanap niya si senyorito. Ayaw naman niyang maniwala na wala dito.
sabi naman ni Ate Mona. Nilingon ko naman ang babae at nakataas ang kilay na tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Lumapit pa siya sa akin habang may nang-uuyam ng ngiti. Unang araw ko pa lang dito sa mansyon, ang pangit na agad ang bumungad sa akin. Anong ginagawa mo dito? Nangangatulong ka rin? Nakangising sabi niya sa akin at humalikip-kip pa. Halos lumuwa tuloy ang malaki niyang mga dibdib sa suot niyang phoenix blouse. Bago pa ako makapagsalita ay inunahan na ako ni Ate Mona. Hindi po siya katulong dito, ma'am. Asawa po siya ni Senyorito. Nakangisi pang sabi nito. Halos malaglag naman ang panga ng babae sa pagkakanganga.